Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim, araw at gabi, unang araw. Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig at nangyari ito. Langit ang itinawag niya, ikalawang araw. Magsama-sama ang tubig, lumitaw ang lupa. Tinawag niyang lupa at dagat. Magkaroon ng lahat ng tumutubong halamang may binhi at mga punong namumunga, at nangyari ito. Nasiyahan ng Diyos, ikatlong araw. Nilikha ng Diyos ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw sa gabi. Ito ang batayan ng mga araw, taon, at kapistahan, ikaapat na araw. Magkaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay, at nilikha ang mga dambuhala sa dagat. At lahat ng uri ng ibon sa himpapawid. Pinagpala niya sila, magpakarami at punuin ang daigdig. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo at may ilap, at nangyari nga. Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, lalaki at babae silang nilalang. Magpakarami kayo, punuin ninyo ang daigdig, at kayo ang mamahala sa lahat ng nilalang. Ibinigay ko sa inyo ang halamang may binhi at bungang kahoy bilang pagkain. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Tinapos niyang likhain ang lahat, at nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala at itinalagang banal ang ikapitong araw. Simula pa lamang ito, liwanag sa gitna ng dilim, buhay mula sa salita ng Diyos. Wala pang ulan, ngunit may bukal na dumidilig sa kapatagan. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, at doon dinala ang tao. Sa gitna ay ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Mula sa Eden ay umaagos ang ilog na nahati sa Pishon, Gihon, Tigris at Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan upang pagyamanin at pangalagaan ito. Makakain mo ang alinmang bunga, maliban sa punong nagbibigay kaalaman. Sa araw na kainin mo yon, ay mamamatay ka. Dinala ng Diyos ang mga hayop upang pangalanan, ngunit wala pang angkop na makakasama. Pinaidlip ng Panginoon ang tao, kinuha ang isang tadyang at kanyang hinilom. Ang tadyang ay ginawang babae at dinala sa lalaki. Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Iniwan ng lalaki ang ama at ina, naging isa sa asawa, kapwahubad ngunit hindi nahihiya. Perpektong ugnayan ng tao, kalikasan, at ng Diyos, kapayapaan sa Eden. Ang pag-ibig ng Diyos ay tahanan at hangganan, kalayaang may tiwala, kasiyahang may kabanalan. Ang ahas pinakatuso sa lahat, nagtanong sa babae. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Kayo'y magiging parang Diyos, makikilala ang mabuti at masama. Maganda sa paningin, masarap, kahanga-hanga sa kaalaman, kaya pumitas siya. Genesis 3:6, pumitas siya ng bunga at kumain, binigyan ng asawa at kumain din. Nabuksan ang kanilang mga mata, nalaman nilang sila'y hubad. Sa dapit hapon, narinig nilang naglalakad ang Panginoon. Nagtago sila sa mga puno. Natot po ako sapagkat ako'y hubad, kaya nagtago ako. Kumain ka ba ng ipinagbawal kong bunga? Pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Nilinlang ako ng ahas. Sa iyong ginawa, ang bini ng babae ang dudurog sa iyong ulo. Sa pagbubuntis mo'y hirap, sa panganganak ay sakit, sa asawa ka mananasa. Sinusumpa ang lupa, sa pawis mo manggagaling ang iyong pagkain. Sa alabok ka nang galing, sa alabok babalik. Iginawa sila ng Diyos ng mga damit na yari sa balat, awas sa gitna ng hatol. Pinalaya sila upang bungkalin ang lupang pinagmulan. Naglagay ng kerubin at espadang nagniningas upang bantayan ang punong kahoy ng buhay. Sa gitna ng dilim may pangako, ang binhi ng babae dudurog sa ulo ng ahas, simula ng plano ng kaligtasan.